Ang mga pamilya ng apat na estudyanteng pinatay ni Brian Kohberger ay nagsampa ng kaso laban sa Washington State University dahil sa maling pagkamatay at kapabayaan. Sumagot na ang WSU sa kaso gamit ang bagong dokumento sa korte. Tatalakayin ko ang sinabi ng paaralan ukol sa paratang na may mandaragit sa campus pero wala silang ginawa. Ako si Angela Levy at ito ang Crime Fix. Ang kaso ng pagpatay sa Idaho nagpapaisip sa akin kung gaano kahalaga protektahan ang personal kong information at sa inyo rin. Kapag lahat tayo ay online, ang mga bagay tulad ng iyong pangalan, numero ng telepono, pati na rin ang iyong address, lahat ng ito ay nagkalat sa internet na maaaring ibenta ng mga data broker o nakawin ng mga scammer. Si Incogni, ang sponsor namin, tumutulong sa iyo makuha ulit ang control sa data mo sa pamamagitan ng paghahanap ng mga data broker na may info mo at pag-request na burahin ito. Nang mag-sign up ako, nakakita sila ng mahigit 50 broker na may hawak ng datos ko at sa loob lang ng ilang araw ay nagsimula ng mawala ang mga ito. Ilang minuto lang ang kailangan para mag-set up. Gumawa lang ng account, bigyan ng pahintulot si Cogni at sila na ang aasikaso. May bago rin silang unlimited na mga plano. Sa custom removals, pwede kang mag-submit ng custom na link ng datos mo at may team ng privacy experts na magtatanggal nito para sa iyo. Kung mahalaga ang online na kaligtasan, bawiin ang datos gamit ang Incogni. Gamitin ang code na CrimeFix para sa 60% diskwento sa taunang plano. Ang pamilya ni Kaylee Gonsalves, Maddie Mogan, Ethan Chapin at Sana Kernodle. Gusto nilang managot ang Washington State University sa pinansyal na aspeto ng pagpatay sa kanilang mga anak at magbayad ng malaki. Dinidemanda ng mga pamilya ang WSU sa wrongful death at kapabayaan. Sinasabing alam ng paaralan na posibleng mandaragit si Brian Kohberger pero wala silang ginawa para pigilan siya. Tinutugunan na ng WSU ang kaso sa korte at sinabi nilang maghihintay muna. Sasabihin ko mamaya ang pahayag ng universidad. Pero bago ang lahat, mabilisang buod kung sakaling hindi mo nasubaybayan ang kaso. Si Kohberger ay nasa unang semestre bilang teaching assistant at PhD. Estudyante sa kriminolohiya sa WSU, umamin na pinatay sina Kaylee, Maddie, Zana at Ethan. Sa mga unang oras ng umaga noong Nobyembre 13, 2020 itinanggi ni Kohberger na siya ang pumatay hanggang Hulyo 2025 nang umamin siya sa mga krimen kapalit ng pagtanggal ng parusang kamatayan sa kaso. Pwede ba kitang tanungin, ikaw ba gumawa nito? Noong Nobyembre 13, 2020 pumasok sa tirahan sa 1,100 at 22 King Road sa Moscow, Idaho na may intensyong gawin ang mabigat na krimen ng pagpatay. Oh, Ginawa mo ba? Noong Nobyembre 13, 2020 sa Lato County, estado ng Idaho, pinatay at minasakar si Madison Mogan, isang tao. oh. Ginawa mo ba yun ng kusa, labag sa batas, sinadya, pinagplanuhan at may masamang balak? Pagkatapos arestuhin si Kohberger noong Disyembre 2022, maraming nagsasabing kinatatakutan si Kohberger ng mga babae sa WSU at siya ay malaking problema roon. Mismong abogado niya ay binanggit sa pre-trial hearing at isinisi ang ugali ni Kohberger sa kanyang autism diagnosis. Ngunit kagalang-galang na hukom kapag tinitingnan ko ang ebidensya. Marahil ay may 100 oras ng mga panayam sa mga taong nakasama ni Ginoong Kohberger sa paaralan sa WSU. At syempre, ang mga panayam na iyon ay ginawa ilang oras at araw lang matapos lumabas sa balita na inaresto si Ginoong Kohberger sa kasong ito. At ang mga taong nakasama niya sa paaralan at mga nakausap niya ay may masasamang sinabi tungkol sa kanya at marami sa mga iyon ay hindi maganda kapag naunawaan mo sila. Sa konteksto ng autism, ang paraan ng pagtayo niya sa isang silid malapit sa pintuan, ang paraan ng pagtitig niya ng matagal sa isang tao. Iba ang mga panayam nila kapag alam mong may autism siya at alam mo ang mga katangiang ipinapakita niya. Nahato si Kohberger ng 4 na sunod-sunod na habambuhay na kulong dahil sa pagpatay kina Kaylee, Maddie, Zana at Ethan. Narinig natin ang sinabi ng mga tao sa WSU tungkol kay Kohberger at hindi maganda, nakakatakot pa nga. Inireport ng mga estudyante sa Idaho State Police na sinusundan ni Kohberger ang mga babaeng estudyante papunta sa sasakyan at hinaharangan ang pintuan o mesa kapag aalis sila. Isang professor sa kriminolohiya ang natakot na si Kohberger ay posibleng maging mandaragit sa hinaharap. Noong panahon ng mga pagpatay, may planong tapusin ang pondo ni Kohberger sa pagtatapos ng semestre, ilang linggo matapos ang insidente. Ayon sa kaso ng mga pamilya, dapat nilinis agad ng WSU ang hanay at pinaalis si Kohberger ng mas maaga. Kung nagawa nila iyon, baka wala na siya roon noong Nobyembre 2022.
Ayon sa kaso ng mga pamilya, inakit ng Washington State University si Koberger mula Pennsylvania papuntang Washington at hindi siya naimbestigahan ng maayos. Sinasabi rin ng kaso na hindi napigilan ng WSU ang empleyado nitong nanghaharas ng mga babae sa campus. Ang Pullman, Washington ay ilang milya mula sa Moscow, Idaho, kung nasaan ang University of Idaho. Ang lugar ay kilala bilang Pullman Moscow Community. Halos agad-agad pagdating niya sa Pullman Moscow Community. Si Koberger ay kilala sa mapanlait, ng haharas, at ng istok na ugali na naging dahilan ng takot sa mga babaeng estudyante at empleyado ng WSU, kaya kailangan ng regular na security escort para sa marami. Sa kabila ng pagtanggap ng hindi bababa sa 13 formal na ulat tungkol sa hindi angkop, mapagsamantalang at nakakatakot na pag-uugali ni Koberger na bigong tumugon ang WSU sa anumang makabuluhang paraan at hinayaan lang na magpatuloy ng walang hadlang ang lumalalang asal ni Koberger. Binigyang diin ng demanda ang magulong kabataan, adiksyon, at nakaraan ni Koberger sa Pennsylvania bago siya dinala ng WSU sa Pullman, Moscow. Meron siyang kasaysayan ng pagka-addict sa heroin at naaresto na siya dahil sa pagnanakaw. At gumawa siya ng maraming mga posts sa loob ng ilang taon sa mga pampublikong online forum na nagkokomento tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahang makaramdam ng emosyon at mga kakaibang iniisip. Inalis siya sa vocational na programa sa high school dahil sa issue niya sa mga babae. Dahil sa pag-aalala ng mga negosyante sa asal niya sa mga kabataang babae, nagsimula ang mga staff magtago ng elektronikong tala para balaan ang mga babaeng staff kapag dumating siya. Nag-aral siya ng graduate degree sa kriminolohiya at ipinakita ang interest sa mga serial killer. Ayon din sa demanda ng pamilya, si Koberger ay sobrang nakakakilabot kaya mayroong code na ginagamit ng isang estudyante para sa kanya kung sakaling kailanganin ayon sa demanda. May ilang empleyado ng WSU na nananatili sa isang silid kapag nakikipag-usap si Koberger sa kasamahan nila dahil nag-aalalang hindi dapat maiwang mag-isa ang kasamahan kasama siya. Isang beses inutusan ng WSU employee ang kasamahan na i-email siya gamit ang subject na siyam na isang-isang kung kailangan ng tulong dahil kay Koberger. Minsan, may undergraduate ng WSU na nagtago sa banyo kay Koberger dahil hindi siya komportable sa nakakatakot nitong kilos. Nagsumite na ng sagot sa federal na korte ang Washington State University para sa kasong ito. Ito ay tugon, linya por linya, sa bawat paratang ng mga pamilya sa kaso. Ayon sa sagot, inamin ng WSU na noong Nobyembre 13, 2020 pinatay ni Koberger ang 4 na estudyante ng Universidad ng Idaho. Maliban doon, itinatanggi ng WSU ang lahat ng natitirang paratang sa talata 22 at particular na itinatanggi na ang mga pagpatay ay resulta ng mga aksyon o kawalan ng aksyon ng WSU. Ayon sa sagot, seryoso at laganap na panganib ang stalking sa mga estudyante sa kolehiyo. Kung ang pamagat na ito ay nangangailangan ng sagot, itinatanggi ito ng WSU. Dinala ng WSU si Koberger sa Pullman, Moscow at mabilis nilang napansin ang kanyang nakakatakot at mapanlinlang na kilos. Kung ang pamagat na ito ay nangangailangan ng sagot, itinatanggi ito ng WSU sa bahagi ng kaso tungkol sa alegasyon ng panghaharas ni Koberger sa mga babaeng estudyante sa campus. May professor na naniwalang magiging mandaragit siya at sexual na aabuso ng mga estudyante balang araw. Pareho pa rin ang sagot mula sa WSU, paulit-ulit na sinasabi ng sagot na ang WSU ay walang sapat na kaalaman o impormasyon upang aminin o itanggi ang mga allegation, kaya't itinatanggi nila ito. Kaya paano nga ba ito nangyari? Upang talakayin ang tugon ng WSU sa kasong ito, Ang kanilang sagot at pati na rin ang kaso sa pangkalahatan. Gusto kong ipakilala si Scott Tomas, isa siyang trial attorney at marami siyang ginagawa sa civil cases. Scott, maraming salamat sa pagpunta. Una sa lahat, sa pangkalahatan, ano ang iyong tugon, ang iyong pagsusuri sa kasong isinampa laban sa WSU ng 4 na pamilya ang mga biktima ni Brian Koberger? magandang umaga, salamat sa pag-imbita sa akin. Nabasa ko na ang reklamo at ang sagot. Karaniwan ang sagot, puro pangkalahatang pagtanggi lang. Sa tingin ko, kapag pinaghiwa-hiwalay mo yung mga elemento o pundasyon kung gusto mo ng bawat isa sa iba't ibang reklamo. Napakahirap ng tatahakin ng mga pamilya, lalo na dahil ang mga biktima ay hindi mga estudyante ng WSU. Yan ang magiging pabigat sa kanila. Sa buong paglilitis ng mga kasong ito, bawat elemento ng mga reklamo ay may karaniwang tanong kung may obligasyon ba tuwing may kapabayaan. Una, kailangang maitatag ang isang obligasyon. Ang obligasyon ay dapat manggaling sa universidad papunta sa mga biktima
At yun ang problema. At sa kaso ng maling pagkamatay, talagang walang malinaw na obligasyon. Mula sa Universidad ng Washington papunta sa mga mamamayan ng ibang estado na hindi naman naging estudyante ng universidad. Kaya yun ang problema. At kapabayaan, may tatlong magkakaibang uri ng kapabayaan na kanilang inilahad. Hayagan o dihayagang kapabayaang pagkuha, kapabayaang supervision. At ang isa na dihayagan ay tinatawag ng Washington na kapabayaang proteksyon na reklamo. Ang kapabayaang pagkuha, isa ay nakatuon sa PETSA kung kailang kinuha si Koberger. At talaga namang ang tanging bagay na patas na maipapataw sa WSU, iyon ay maaring sabihing alam nila o dapat nilang nalaman ang problema ni Koberger sa heroin o pagkakaaresto niya sa pagnanakaw. Pero wala sa alinman doon ang magbibigay babala sa isang matinong tao tungkol sa uri ng karumaldumal na krimen na ginawa ni Koberger makalipas ang ilang buwan ang mga pagpatay. Hindi talaga inaasahan yon sa ganong kapaligiran. Naiintindihan ko ng lubos ang sinasabi mo dyan. Kasi alam mo, nagkaroon siya ng addiction sa heroin, tapos alam mo, nalampasan niya ang addiction na iyon at nagpatuloy siyang mag-aral. Kaya parang, dapat mo bang ipitin ng isang tao dahil doon habang buhay? Ibig kong sabihin, nagpagamot siya, nalampasan niya iyon at nasa proseso ng paggaling. Pagkatapos makakuha ng master's degree, naging magaling siya at inirekomenda sa posisyong ito. At yung pagnanakaw ng cellphone ay kasabay ng pagkakalulong niya sa heroin at wala naman siyang criminal record pagkatapos nun, kaya alam mo na, yung paaralan, alam mo na. Pwede ba nilang gamitin iyon laban sa kanya sa pagpasok kahit hindi natin alam kung nag-background check sila? At para lang bigyang diin ang punto mo, ang Washington ay may batas na tinatawag na Banda Box. Pagdating sa pagbibigay ng patas na pagkakataon sa mga taong may hindi magandang nakaraan pagdating sa mga oportunidad sa trabaho, hindi ko alam kung nagsagawa ng background check, no? Gaya ng sabi mo, pero kahit na ginawa iyon, at ibunyag ang mga natuklasang katotohanan matapos ang investigasyon. Sa usaping kriminal, tingin ko walang anumang nagbigay babala sa universidad tungkol sa mangyayaring trahedya. Pag-usapan natin ang maling pagkamatay dito. Nung binasa ko ang unang reklamo tungkol dito talaga, in this kasong ito talagang nakakagulat, Scott. Nalaman natin ang karamihan sa impormasyong ito mula sa mga ulat ng investigasyon ng Idaho State Police na inilabas noong nakaraang taglagas sa pamamagitan ng kahilingan sa pampublikong talaan. At may mga pulang bandila sa lahat ng dako tungkol kay Brian Koberger sa campus ng WSU. Ibig kong sabihin, may mga totoong criminologist na nagtuturo sa kanya at halos sinasabi na hindi namin kayang i-renew ang taong ito. Alam mo, hindi na namin siya pwedeng hayaan sa campus pagkatapos ng Disyembre. Parang inilalagay na talaga siya sa isang improvement plan at gusto na nilang paalisin siya sa pagtatapos ng semestre. Natakot silang magsampa ng kaso si Koberger kung paaalisin siya agad. Pero marami ng pulang bandilang lumalabas. Sabi nila, kung bigyan natin ng PhD si Koberger, magiging predator siya. Kaya naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang mga pamilya, galit sila, alam mo yon, malungkot sila, pakiramdam nila na kung tinanggal lang sana nila siya, tinanggal siya. Baka nag-impact na lang siya at umuwi sa Pennsylvania sa mga magulang niya dahil wala na siyang pera. Sa Pennsylvania, malamang, or sa Washington, mas malamang, at doon niya sana nagawa ang mga pagpatay na ito. Pamilyar ba sa'yo ang lugar na ito? May paraan ba para magkaroon ng pag-asa ang mga pamilyang biktima ng wrongful death? Well, binanggit mo ang ilang mga issue. Isa na rito ay sumasalamin sa nakasaad sa reklamo ayon sa kanila. Halimbawa, kung hindi kinuha ng WSU o gaya ng sinasabi nila, kung hindi nila dinala si Koberger sa Washington State, hindi sana nangyari ang mga krimeng ito. Yan ang tinatawag nating but for cause. Na kung hindi nangyari iyon, hindi sana nagawa ang mga krimeng ito. Hindi sapat iyon. Sa ganitong uri ng paglilitis, ang kailangan mong ipakita ay ang tinatawag nilang proximate o isang direktang o mahalagang sanhi. At iyan talaga ang problema nila.
Sinasabi nila na parang hindi malinaw ang bolang kristal ng WSU pagdating sa paghula ng hinaharap. Tama ka, may mga malalaking babala, maraming mismanagement, pero ang mga babala ay laging mas malinaw. Kahit ang mga kriminologo, hindi rin nila kayang hulaan ang hinaharap. Maaaring magaling at matalino sila, at maaaring tumulong sa FBI sa paghuli ng iba pa mga tao na nagpapakita ng ganitong pag-uugali pero hindi nila kayang hulaan ang hinaharap. At sa dami ng mga kakilakilabot na bagay na nangyari sa maikling buwan sa pagitan ng kanyang pagdating at ng mga krimen, walang anumang bagay na magbibigay sa alinmang ahensya ng batas ng kinakailangang impormasyon. Walang probable cause para ikulong siya, arestuhin siya, dalhin siya sa institusyon o ipaobserba siya. Wala sa mga ito ang pumasa sa mahigpit na pamantayan ng batas. Siyempre, ang hindi ko maintindihan ay sa panahon ngayon, ang ganitong mga akusasyon na ginawa ng mga estudyante ng WSU ay hindi agad at masigasig na naimbestigahan. Nakakalito talaga yon para sa akin. Palagi akong gumagawa ng mga handbook para sa mga empleyado ng mga kumpanya at iyon laging mahalagang bahagi iyon. Magse-set up ka ng proseso, makaka-access ang estudyante sa mekanismo, magtatalaga ng investigador, kokolektahin ang mga detalye at poprotektahan ang nagreklamo laban sa anumang ganting aksyon. Lahat ng mga ganong bagay at kung paniniwalaan ang reklamo, wala ni isa sa mga iyon ang nangyari. Sa katunayan, ang isang paratang ay na ang universidad na siyang tumanggap ng mga reklamo, 13 reklamo, hindi kailanman lumapit kay Koberger mismo. At iyon ay, hindi ko talaga maisip kung paano mangyayari iyon. Hindi ko alam kung yung taong namamahala sa mga bagay na iyon ay hindi na-train ng maayos, pero seryosong pagkukulang iyon. 'Di ba? At para sa akin, nakakagulat talaga, sobrang nakakagulat kung totoo man talaga yon. At kung isa sa mga estudyanteng nagreklamo doon sa 13 na reklamo ay biktima ni Koberger, ibang-iba sana ang kaso ng demanda na ito. Ibang-iba sana. Pero nung tumawid siya ng state line at wala na siya sa campus at nasa isang lugar na walang kinalaman sa WSU at ang mga biktima niya ay walang connection sa WSU, ibang-ibang mundo na talaga, ibang sitwasyon, ibang mga pagsubok. At naaawa ako sa mga pamilya, medyo negatibo ako tungkol sa tsansa nilang malampasan ang kakulangan nila na matugunan ang ilan sa mga pangunahing elemento. Makikita mo sa isang bahagi ng reklamo, sa tingin ko nasa mga talata 223 hanggang 229. Talagang pinagsikapan ng mga abogado na ipakita ang koneksyon sa pagitan ng Universidad ng Idaho, kung saan nag-aral ang mga biktima, at ng Washington State University na siyang pinagtatrabahuhan ni Koberger. Pero hindi magtatagumpay ang mga koneksyong iyon dahil hindi naman kasali ang mga biktima sa mga koneksyong iyon. Wala namang ganon. Hindi sila magkakatrabaho sa School for Criminology. Hindi rin sila kasali sa mga crossover na programa ng mga kursong itinuturo at kinikilala ng parehong universidad. Wala ka talagang mapapala doon. At sa tingin ko, yun ang inaasahan nila sa pamamagitan ng pagpapakita na sila ay sakop noon. Tungkulin ng mga paaralan na protektahan ang mga estudyante sa kanilang pangangalaga. Sa kasamaang palad, ang mga biktimang ito ay nasa labas ng saklaw ng proteksyong iyon. Kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa kapabayaan sa pagbabantay, ito yung bahagi na, alam mo, nagdududa ako doon kasi syempre, kung binabantayan nila si Koberger at siya ay nanghaharas at nang istalk ng mga babaeng estudyante, ginagawang hindi komportable ang mga babaeng estudyante sa WSU. Pagkatapos, pumatay siya ng estudyante ng Washington State University na naging paksa ng reklamo. Nakikita ko ang connection at may dahilan magsampa ng kaso. Pero dahil umalis siya mula sa Washington State sa Pullman, tumawid ng hangganan ng estado at sa kung anuman ang dahilan niya, pumunta siya sa Moscow at ginawa ang mga krimeng ito.
Ibig kong sabihin, hindi naman nila pwedeng asahan na bantayan siya ng 24 na oras sa isang araw. Ibig kong sabihin, parang inihahanda na nila ang lahat para paalisin siya sa pagtatapos ng semestre. Sang-ayon ako, sang-ayon ako. At alam mo, sa mundong ginagalawan natin, no, napakahirap talaga. if you Ikaw, kung ang isang tao ay pinalaya at pinalaya siya base sa mga ulat na ito, sana naging madali lang sana ang proseso. Pero may ilan na natatakot o nagdadalawang isip. Nakaranas na sila ng Equal Employment Opportunity Commission. At ang unang tanong na tinatanong sa mga eksaminasyon sa ganong sitwasyon ay, meron ka bang sistema ng progresibong disiplina? At ginamit mo ba ito? Meron ka ba? Isang pasalitang babala, kasunod ng nakasulat na babala, kasunod ng formal na pagsaway, kasunod ng 3 araw na suspensyon na walang bayad. At itong paakyat na paraan ng disiplina at hindi ito nasusunod. Alam mo, madalas na ibabalik pa ang sweldo at posisyon ng tao at mga ganon. Kaya talagang palaisipan ito para sa mga employer. Hindi sa tingin ko patas sabihing natakot ang universidad at kinasuhan sila. Pero kailangan mong kilalanin ang realidad na mahirap talaga ang magdesisyon sa pagkuha at pagtanggal ng empleyado. At maraming tao, lalo na sa larangan ng akademya, ay umiiwas sa komprontasyon. Hindi sila magaling dito, kahit na yun ang pinakamainam na paraan para sa lahat ng panig. Kaya hindi ko, sa tingin ko, hindi ata tama na tawagin itong takot. Mas tama sigurong sabihin na ito ay isang pagkilala sa maraming kulay abo, maraming responsibilidad. At ang trahedya ay di kayang mahulaan yon. Mula sa pagiging isang tao na uh, nagpaparamdam ng matinding pagkailang sa tao. Dahil sila'y nakatayo sa harap ng mesa nila o hinaharangan nila ang daan papunta sa labasan, mga ganong klase ng pag-uugali. Na merong, alam mo yon, malaking agwat sa pagitan ng ganong uri ng hindi tamang asal at pagpatay. Alam mo, ikaw, basta. Ang paggawa ng ganong pagtalon ay isang hamon para sa mga pamilya. At sa tingin ko, napakahirap talaga nun. Magkakaroon ng yugto sa mga prosesong ito kung saan hihilingin ng universidad sa korte na bigyan sila ng summary judgment. Hindi mapapatunayan ng mga nagrereklamo ang isa sa pangunahing batayan ng kanilang reklamo. O higit sa isa, at ayon sa batas ang korte kahit hindi ito makapagpasya sa mga katotohanan. Kung walang kakayahan ang isang panig magharap ng ilang katotohanan tungkol sa bahagi ng reklamo, maaaring ibasura ito ng korte. Kaya yun ang magiging malaking balakid para sa mga taong ito at marami silang kailangang gawin. Nag-usap tayo ng pribado tungkol dito at napansin nating masama talaga ang tingin ng mga tao, alam mo yon? Ibig kong sabihin, may lalaking kinatatakutan ng mga babae sa departamento nyo. May professor pang nagsasabing magiging mandaragit siya. Nagtatrabaho ako kasama ang mga mandaragit. Sinasabi ko sa'yo magiging mandaragit siya. Ibig kong sabihin talagang mukhang masama ang lahat ng ito. And pagkatapos gumawa siya ng 4 na pagpatay, alam mo yon, hindi naman direktang konektado sa universidad kung saan siya nag-aaral, pero sa isang malapit doon. Alam mo, ano sa tingin mo ang mangyayari sa kasong ito? Ibig kong sabihin, susubukan mo bang palipasin na lang ito or lalabanan mo talaga ito? Kasi sasabihin mo, kahit na ang dami ng babala at lahat ng mga criminologist ay nagsasabing, nako, may problema tayo, grabe ito. Hindi natin pwedeng hayaang mag-isa ang mga babae kasama ito. Sa lalaking ito, babayaran mo ba para lang matapos na ito? Ano ang maipapayo mo? Sa totoo lang, pabor ako sa pag-aareglo sa pangkalahatan kasi napaka hindi tiyak ng mga paglilitis. May mga kasong napanalunan ko na dapat natalo ako at may natalo rin akong kaso na dapat panalo ako. Nauwi ka sa isang komplikadong desisyon gaya ng napag-usapan natin ngayon sa huling sandali. Napaka-komplikado ng mga isyung ito. At ang 12 hurado siguradong magkakaroon sila ng simpatiya para sa mga pamilya. At ang tanong ay kung aabot ba ito sa paglilitis. Kung makalampas ito sa summary judgment, magagawa kaya ng mga hurado na ihiwalay ang kanilang emosyonal na simpatiya para sa mga pamilya ng mga nagrereklamo
at ihiwalay iyon mula sa mga legal na kinakailangan ng kaso. At pagtitimbang ng ebidensya para makita kung natugunan ang mga elementong iyon, mahirap talaga iyon. Mahirap na bagay, at kapag may pagkakataon ang isang tao na bawasan ang panganib na iyon, inirerekomenda kong gawin nila iyon. Lalo na dito, kung saan ipinahayag ng mga nagrereklamo na ang hangarin nila ay hindi gaano para sa pera na hindi naman maibabalik ang kanilang mga anak, kundi ito ay ayaw nilang mangyari ulit ito. Gusto nila na hindi lang ang WSU, kundi pati lahat ng mga paaralan na nasa parehong sitwasyon ay magkaroon ng pag-unawa na ang ganitong uri ng asal. Ang mga pulang bandila, gaya ng sinabi mo, ay kailangang aksyonan at kailangang aksyonan agad para sa kapakanan, hindi lang ng mga estudyante. At kailangan nilang gawin ito, kailangan nilang sabihin yon. Ang tungkulin ay, ang mga tao sa komunidad ay may karapatang umasa na gagampanan ng paaralan ang tungkulin nito. Ito ay tungkol sa loco parendis. Pagpasok ng estudyante sa universidad, naroon ang mga magulang at ang universidad ang pumapalit bilang magulang. Kailangan nilang magbigay ng ganong uri ng proteksyon, kaya iyon ang hamon. Kaya, at ang pag-aayos ng maaga ay makakatulong din upang mapahina ang masamang dungis na mapupunta sa universidad. Kung mapapatunayan sa huli ang mga paratang sa reklamo tungkol sa hindi pagpansin sa iba't ibang protesta ng mga estudyante at iba pa, magiging napakahirap nito para sa universidad na harapin bilang isang usapin ng pampublikong relasyon. Ang maagang pag-aayos, tahimik, kumpidensyal, may paggalang, ay makakatulong ng malaki upang mabawasan ang pinsalang maaaring idulot ng ganitong uri ng mga pagbubunyag. SCOTT Tomas, maraming salamat sa pagsama sa akin. My, Kaya, tulad ng nabanggit ko kanina, ang kasong ito ay nasa federal na korte na ngayon. Patuloy naming susubaybayan ito para sa inyo at titingnan kung ano ang mangyayari. Iyan na po para sa episode na ito ng Crime Fix. Law and Crime, maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.